og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Mayong hapon, Brad Paul. May hapon sa tanan. Sa saysay ni mo kaganiha sa mga introductory parts sa imuhang kinabuhi, gikan ni Saulo ngadto sa pagka Pablo. Ako sad nga akong ngalan Mark Kumawan. San Marcos. Mangayo ko nimo mga ugdang kaayo nga mga teksto bahin ni Marcos kay ako nagliho ko nining pagsangyaw sa maayong balita. Dili akong kagalingong kabuton kundili gumikan sa dako na kong pagtuo pinasikad sa akong sangay nga si Mark. Mangayo ko nimo ugdang nga teksto kay mao po niya akong basihan sama sa imong gibasihan sa imong pagtuo. Dinhi na ko puto. So, salamat no sa lingkod ka bro, barikuson ka. So, salamat kayo no sa nindot nga pangutanan ni Brad Marcos, dayon ang iyang pangalan, biblical gyud. Sama nga pangalang Saulo o Pablo biblical, samang paagi ang Marcos usab biblical. So, iyang pangutana, unsa man ang mga ugda nga mga bersikulo nga nagtagik sa kinabuhi ni San Marcos. Si San Pedro din sa unang Pedro 5:13 miingon, ang inyong igsuong simbahan sa Babylonia mao ni ang codename sa Roma kay aron nga ang mga persecutor di gyud mahibaw-an ang sikreto sa simbahan. So ang Babylonia nga ang tago ngalan maong Roma mao nang ilang gamiton para ang ilang mga sinulat kung masakpan kini mga Babylonia part man sa gitawag modern Iraq, pero ang reality ini referado ni sa Babylon. Ang ubang version ini ang inyong igsuon nga simbahan sa Roma o Babylonia din nga pinili usab sa Dios nangumusta kaninyo ingon man si Marcos nga akong anak. So si San Marcos nga usa sa mga writer sa Ebanghelyo giisip ni San Pedro ang unang Santo Papa nga iyang anak. Nganong giisip man ni San Pedro si San Marcos nga anak kay amahan man siya. Papa man si San Pedro ang iyang role isip apostol ni Kristo, amahan gyud siya. Mao nang ang iyang pagkaamahan makita nato sa iyang recognition sa iyang tinun-an nga si San Marcos. Dayon kini San Marcos bro sa Mateo 28:19-20 katong Great Commission maingon man si Kristo nga panlakaw mo sa tibuok kalibutan. Dayon maingon sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 1 hangtod 5 nga sa dili pa mo manglakaw sa tibuok kalibutan hulata una ninyo ang Espiritu Santo. So tuwa didto ang mga apostol ni Kristo 11 ka buok kay imaynos pa to si Judas Iscariote. Ang ila pong pag-ilik sa kapulin ni Judas nga napilian si Matias. Tuwa dito ang mahal nga Birhen nga Maria sa Buhat 1:14-15 120. Kanang 120 ka mga tinun-an nga tuwa sa Pentecost nga naghulat sa pagkunsad sa Holy Spirit apil na si San Marcos. Dayon pag-ingon ni Kristo nga mahimo kamong ako mga saksi sugod sa Jerusalem, sa Judea, Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Mo ning human sa Pentecost ang mga apostol ug ang ilang mga disipulo nang lakaw aron ipakaylap ang maayong balita, ipakaylap ang Kristyanismo. Dayon sa kasaysayan si San Marcos miuban siya kang San Pedro. Mao na nga si San Pedro nagsuot nga uban ka nako nangumusta ang simbahan nga niya sa Roma kauban sa akong anak nga si San Marcos. So meaning kung imong lantawon bulahan kaayo si San Marcos. Ngano man ang iyang naubanan mong tinudlo nga pangulo ni Kristo sa iyang simbahan. O kay San Marcos siya ang nagsulat anang ebanghelyo. Actually
kanang Gospel of St. Mark, Gospel na of St. Peter. Kay si St. Mark, dili man eyewitness. Ang main source ni San Marcos, si San Pedro. Mo nang while nag-uban si San Pedro o si San Marcos ang daw nahimog sekretaryo sa iyang source, kay si Peter man ang eyewitness niya ng 3 years and a half na si Cristo nagministeryo, full time ang gyud si San Pedro. So kanang San Marcos na gospel considered na as Gospel of St. Peter. In the sense, nga ang source sa iyang information, gikan kang San Pedro. Pero, gi-attribute lang ang ngalan nga Gospel of St. Mark kay San Marcos man ang nagsulat niya na. So, kung mautana ka na ko sa ugda nga mga bersikulo, kining akong ihatag nimo nga blessed si St. Mark kay nakauban siya sa kang San Pedro nga mao ang diligahan ni Kristo sumala sa Juan 20:15-17 nga Pedro, bantayi ang ako makarnero. Ang usa na nakakarnero mao gyud si San Marcos. So nahimo si Pedro nga nagbantay dili lamang sa panginahanglan ni San Marcos sa kauban kundi sa paghatag sa espirituhanong panginahanglan sa kahawang sa panginahanglan nga kalagnon ni San Marcos. Busa duol siya sa dughan sa unang leader na simbahan nga gituko ni Kristo. Ug isip San Marcos man pud ka, kinahanglan dili pud ka mobiya sa simbahan nga niya ang successor ni San Pedro nga mao ang Santo Papa. Always dimong iampo ang intention sa atong Santo Papa nga mao ang kadugtungan sa gitawag uninterrupted and broken line of succession. So nindot kaayo nagyanla kag San Marcos, si Marcos para mahinomduman nimo ang kinabuhi sa imong sangay nga si San Marcos nga kauban ni San Pedro sa iyang ministeryo. So napay follow-up question? Kuan na ni kaning murag pamahayag. Actually ang akong amahan Marcos. Unya ako Mark, nahitabo lang nalimtan nilag butang og junior kay lisod baya ng mag junior ka og lahi kay Marcos Binisaya, Mark sa kon. Kinahanglan na mga affixes niya na. Nalimtan nilag butang mo na si mama makiglantugi sa civil registrar sa Matanaw nga junior ganang akong anak. Pero wa tay mahimo kay sa record mo gina siya. So ako lang klarohon nga Pila may edad sa imong tatay sa dihang nahimo kang junior? lisod na itris. Pero namatay ako. Pila edad sa imong amahan ba sa dihang nahimo kang junior? Kon, natawo ko November 10, 1958. Oh. So mapilahon ang edad sa imong amahan ato nga nahimo kang junior? Mga nasa 30. Mga anak yun siguro. Sa ato pang imong amahan sayo na senior. Wa siya maabot og 60. Kaya supposed to be senior ka, 60 man. Oo. Pero pagka himugso nimo sa edad ka 30, pagka junior nimo automatic na senior imong tatay. Oo. Unta. So mo to pinakasayo siguro na himong senior. Nga wa pa nag-abot og 60. Kay kuaman kanang sa senior citizen asas. Pero gi-junior ko nga wala lagi butang iyo. Mo na nga magpabilin bisan gani pag-retire nako. So wa pa ko mo retire layo pan tuig gisunod nako ang kadtong akong sa NSO kay di man ko kadawat og retirement pidaghan pa man kay kag sikasuhon yana. Mo na nga ako nagiusabdaan sa wa pa ko layo pa before ko nag-retire akong gilimpyuhan daan. Ako lang po Wa kay di plano pasabot. Osbon yung pangalan. Wa kay plano Osbon. Mark ka ng Mark. Marcos Aguilar. Mark. Kuhan kining ang klaro gid diha nga ang pagka Marcos ni St. Mark nga gi-adapt ni Pedro ang biological nga pagkaamahan ni Pedro wala mo pasok pero ang iyang pag-angkon espirituhanong pag-angkon mao na siya ang mipasok diha sa iyang pagka Pedro og bula Marcos bulahan kayo kay giangkon siyang Pedro nga mao'y pundasyon sa tong simbahan Katoliko. So na yung mga utana bro, asa mabasa nga si San Pedro Papa, kana mismo unang Pedro 5:13. Pag iyon niya nga kauban ni Marcos nga akong anak, sa to pa amahan siya. Unsa may Latin sa amahan, di Papa. So nagpasabot nga Papa ko sa mga tinunan sa akong Ginoo. Pamatuoran nga Papa. Papa gid siya. Tapos balaan man ang opisyo mo nang gihalan nga Santo Papa o balaan nga amahan
nga mao ang nag-atiman sa kalag sa makarnero. O mauso na siya ang sukaranan sa akong pagsangyaw sa may Okay. balita. Nasalamat kayo sa imong Thank you. pagpampit sa Salamat imong kayo. nindot sa pangalan. Sige. O God bless. Brother Mark. Okay, proceed ta sa laing pangutana. Dili lang mo tindog para makita sa itong kamera. Kaya makita mas tibo kalibutan. Doon po, sayo mo yun. Pangalan, Ako si Bro Nelson Elmida, taga St. Joseph Aurora de Paris, Santa Cruz. Nalipay ko yung si Bad Paul kay makapangutana dyo ko personally, no. Bad Paul, akong pangutana, tuloy ni pero mugbo lang, nga closely related silang mga pangutana. Ako pangutana, bro, kailangan magiging ikaw ang himo sa usa sa mga instruments for the other pastors nga na-convert into Catholicism. Pila na yung total karon nga na-converts from the other sects ang total yun, no? Ikaduha na kong pangutana, nabatay rate kanang per year nga nabig yung duha, tulo nga na-convert. Kung nata na, based on our records, no? Yang ikatulo, last na ko nga pangutana, naba kay mga approaches or estratehiya unsaon nimo pag-approach ang imong mga fellow pastor sa una nga mobalik nimo sa Katoliko. so salamat kay Brother Nelson no, sa imong nindot kaayo nga pangutana. Sa imong pangutana nga approximately mga pila na gyud. Di ko mulayo sa among community sa Oasis of Love kay naa may record sa tanan nga among naimbita na paseminar nga mga pastors. Pero ang problema mao ni kay during sa pag-apply sa application, di nila ibutang ang ilang pastor ba sila. Butangan nila og maulaw man gud sila nga ma-recognize sila nga pastor. Labi na kay nag-struggle pa sila sa ilang pagtuo. No? Sa nakaseminar sa Oasis, more than 200 sila. Sa amo ra ng na sinati, sukad nga naka-join ko sa Oasis, more than 200 nakapastors ang nakaseminar. Pero kanang uban nga nakaseminar, usahay manggod, kundi nato na sila ma-monitor, na possibility nga mobalik po na sila. Kay unang-una manggod ang hinungdan kay as human nagyud tay physical needs. For example, doon ako'y amigo nga pastor, di na nato hinanlan, akong kabats gud sa Oasis. Kay during that time, 8 man may kabuok ako, mga pastors kauban ako, uban ma-converted na. So dito sa among room, kay kauban man gud may sa room, niiyang gud siya nga Brad Paul. Ako, kumbinsido gyud ko nga ang Katoliko mao gyud ang tinukod ni Kristo. Niyan ko siya nga, daghang salamat pastor, congratulations nga nakaabot ka ana nga conviction nga ang simbahang Katoliko tinukod ni Kristo. So mo decide daha karon nga mobiya sa imong tinuohan. Ang tubag niya di pasa. Di pa karon nga naman. Although Brad Paul nakahibalo ko nga ang Katoliko tinukod ni Kristo, nga ako'y tulo ka anak. Ang akong duha ka anak kolehiyo. Ang akong ikatulo na anak sa senior high. Karon kung mobalik ko Katoliko, ako ra ba kay ako ang senior pastor, pinakahitman siya. Then ang iyang himuon, siya ang mo-appoint og mga pastors. For example, pastor ka, human nga makaseminar sa ilang ito Bible School, i-appoint man nga pastor. Tapos ikaw magdadiha sa maong lungsod sa simbahan, tagaan ko ang simbahan. Ang kondisyon ana, ang koleksyon nga ikapulo, so kaya membro, kolektahan mo ng 10%, ang nakuha nga whole collection sa simbahan nga dito gi-appoint among pastor, muhatag sab og 10% direkta niya. Meaning palitan ang maong simbahan mo kolekta og 200,000 ang tithes kada bulan. So meaning kuha 10%, 20 mil ang iya. Karon kay ang iyang mga pastors more than 100. Ingon sa ako Brad Paul, more or less ang akong buwan sa tithes 200,000. Karon kung magkatoliko ko, ang Katoliko ba mohatag kanako niining maong kantidad? Nang sao man nimo
Mo nang ako, kung makita niyo sa ako never ko nga mangdanig nga magkatoliko ta. Kay kung panalitan imong pugson ang pastor nga magkatoliko, ang pangutana, maka-provide ka ba sa pinahanglan sa maong pastor? Basin ako ang makaingon nga magubang imong kinabuhi. Dayon kung akong birahon ang pastor nga magkatoliko ta, dinhiman mo solder sa akong iyang mga needs. Then ako gani karon 5 ka bisa ko nagbayad og balay. Mo nang gibati nako nga kung ako nahimuon, ako gani nga kaugalingon naglisod ko sa akong wa gani ko'y balay kapuy-an. Tapos ako pa ning pang birahon ni mga pastor nga maguba niya ilang mga financial needs. Mo nang ako by grace ako good himuon bro ang prayer ni Kristo. Unsa may ingon ni Kristo, Father, may they be one. Dayon giampo nako nga moabot ang panahon nga ang mga pastors kabalo mo sakripisyo. Sama sa giingon ni Kristo Mateo 10:29 hangtod 30, mingon si Kristo, si bisan kinsa nga gustong makabaton sa kinabuhi, musugot nga mawad-an siya sa kasiguruhan sa iyang kinabuhi. Kay si bisan kinsa nga musugot nga mawad-an siya sa kasiguruhan sa iyang kinabuhi, siya hinuon ang makakaplag niini. Kung sabot ipasabot ana, nga hinaot mo abot sa puwin sa usa ka pastor nga kabalo siya mo sakripisyo. Meaning, kabalo ba siya mo give up? Nga taliwa sa iyang haruhay nga kahimtang, kung nakita niya ang kamatuoran, pwede siya mo sakripisyo. Kay mo man akong gihimo. Ang akong gihimo, wa gyud tao nga pwede na akong basolon. Ikaw magubro, imamukogi dani sa Katoliko, mo naglisod na hinuong koron. Pwede na kang basolon. Di ba pwede tayo inong natabangi ko bro, kay ako bagi ko magkatoliko, wa ko ni mo daniha. Ang burden sa responsibilidad diha magud sa imo. So mo nang ako ginahimo ang mismong pastor ato ng halaran sa pag-ampo nga maka-decide sila, kabalo sila mo give up o kabalo sila mo sakripisyo. Kay kung na usa ka pastor kabalo mo give up o mo sakripisyo, makaabot na mong level of spirituality nga ang tinuod nga pagpangalagad andam ka mo antos. Karon ang mga pastor wala man kaabot ang spirituality. Kay labi nang naanad ang pastor naay luxury sa kinabuhi. Ganahan ba na magsakripisyo? Di gyud sila ganahan. Mao na nga always ipatik nato nga ang conversion personal nga commitment. Personal nga desisyon. Ang atong mahimo continuous evangelization. Always lang tang magpahibaw nila nga mao nang tinuod nga simbahan, mao nang simbahan nga ginayahan sa Espiritu Santo, ug angay nga mahimo tang mabilong ang simbahan nga gitukod ni Kristo, ug may tulubagon ta sa Ginoo, sin of omission nga nahibalo ta sa kamatuoran, apan nagpabilin ta sa atong gitukod nga mga tinuohan. Hinaot unta ma-realize na sa ubang mga pastors. So sa among komite sa Oasis of Love, imbitahon lang namo ang mga pastors. Imbitahon namo sila o ipakita namo nila ang maayong kinabuhi. Kaya among community is renewal movement man. Katoliko nga nagpuyo sa balaan og maayong kinabuhi. So while ang mga pastor mo tambong sa among seminar, makita nila kung unsa kabuutan ang mga Katoliko og mahigugmaon. So ni anang paagiha inanay silang mausab. Sama sa amo sa Saksi ni Jehova, unsa may gitudlo namo nga ang Katoliko daotan. Dili ta makig-close sa Katoliko kay maimpluwensyahan atong daotan na kinabuhi, ni atong kinabuhi mahimong daotan. Sa ato pa ang Katoliko as a whole bad image sa amo. Pero kung pananglitan ang sama nako nga nainjikan ni ining maong prinsipyo, kay naghimo ko ka ng tsure. Tinuod ko hangin sulti sa mga saksi ng Katoliko daotan. Naghimaw ko ako personal nako nga monitoring. Nakig amigo ko sa mga Katoliko secretly. O dito nako nakita nga daghan man daing mga Katoliko nga nakinabuhi sa pagkabuutan. Palakpakan atong Ginoo. Nakaingon ko nga daghan man daing Katoliko nga mabuutan. Lahi man sa gi-inject sa amo nga dili may mahiklos sa Katoliko kay ang Katoliko maka-impluwensya sa imong kinabuhi nga sa dili maayo.
Pero akong nakita nga daghan man din Katoliko nga mga nagpuyo sa kinabuhing pagkabalaan o pagkabuutan. So sa ato, pag among gihimo sa among community, nga among imbitahon ng mga pastors. Dayon unsa to? Ipakita ang tinuod na kinabuhing Katolikonhon, ang kinabuhi nga balaan. Kay ani man gud ang Katoliko? Ang Katoliko nasay panta sa pagsabot. Ang mga laing tinuhan naa sila'y sayop nga konklusyon nato. Nga unsa ta mga dautan. Nga naman, ang ila mao nakita ang Katoliko mabisyoso. Wa nila makita ang Katoliko nga nagpuyo sa kinabuhing matinud-anon. Meaning, ang ilang konklusyon na himong general. Supposed to be dili. Dili nimo hukman ang Katoliko sa iyang membro nga wa magsubay sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Kanang mga tao nga bisyoso, di man na mo tinuod ang Katoliko. Nga naman, pananglitan ang Katoliko, sigig tunga ug lala og tanduay. Ang pangutana na bisag gani mga liministers uban. Pasula ko sa ubang liministers ha. Na mga liministers panahon sa pista mo serve sa simbahan. Pero human nga mo serve dito na dayon mag-inom ug usahay di na makauli sa ilang balay kay dito na mahulog sa imburnal. Dito na makatulog. Karon makit-an na sa mga born again. Unsa may ilangin tanaw lagi ang mga Katoliko. Damay ang katibuk-an sa simbahan sa usa lang ka Katoliko nga wala magpuyo sa kinabuhing Katolikonhon. Ang pangutana, gitudluan ba ta nga maghubog-hubog? Wa ta tudlo eh. Bawal ng mga bisyo sa simbahan, pero ang simbahan man nga gawas nun. Kanang Katoliko nga nagpuyo sa kinabuhing dautan, iya ng personal choice niya. Iya ng kaugalingon nga pagpili nga mahimo siyang bisyoso. Apan dili makatarunganon nga ang iyang gihimo mao ang larawan sa simbahang Katoliko. Again, dili nato pwede nga hukman ang Katoliko sa iyang mga membro nga wa magsubay sa pagtulunan nga Katoliko. Ang pangutana, kang kinsa man din nato hukman ang Katoliko? Ang sakto mao ni, hukman nato ang Katoliko sumala sa kinabuhi sa iyang mga santos. Ang sakto nga paglantaw sa Katoliko, tan-aw nimo unsa ang resulta kung ang usa ka Katoliko puy aniya ang kinabuhing Kristohanon. Sa ato pa, didto ka mo judge sa iyang imahen sa iyang mga santos. Unsa ang Katoliko? Sama ni Saint Teresita of Calcutta. Generous, matinabangon. Mo nang Katoliko. Hukman mo ang Katoliko sa iyang mga santos. Unsa ang kinabuhi sa mga santos nga officially declared mo nang Katoliko. Dili nimo hukman ng Katoliko didto sa mga Katoliko nga nagpuyo sa dautan nga kinabuhi. So ang atong mahimo as pagkumbinsi sa mga non-Catholics, especially ipakita nato ang atong maayong kinabuhi. Kay nganong daghang mga Katoliko na miya sa Katoliko, nakadungog ba mo nga usa ka Katoliko na himong born again? Unsa may testimony? Ako kani adto sa Katoliko pa ko, palahubog ko, pero praise the Lord, paghimo na ko born again, but-an ako kaayo. Kani adto sugarol ko, apan karon di na ko manugal. Kani adto babaero ko, apan karon mahigugmaon nako sa akong pamilya. Sa ato pa, para nila wala sa Katoliko ang kabaguhan. Ang kabaguhan kinahanglan daw mubiya ka sa simbahang Katoliko para mabutan ka. Sakto ba na? Ato bagdili. Pwede magbag-o ang tao nga magpabiling Katoliko. Ug mao ka ang pinaka the best. Mao nang sa among gidalit sa among community ang renewal movement. Nga unsa nga ang Katoliko tinud-anay nga magpuyo sa iyang kinabuhing Katolikonhon. Kung makita ka na sa mga laing tinuohan, mausab ang dagway sa simbahan. Makaayos lang buutan man yung mga Katoliko. Ug mao na akong realisasyon. Nganong nagkatoliko ko, kay mao na ang tinuod nga simbahan. Nakasabot ko nga nagtukod si Kristo. Nga ang simbahang Katoliko mao ang naghatod ka nato, naghatag sa balang kasulatan. Ang simbahang Katoliko niyang
santos nga Eucharistia. Ang simbahang Katoliko uban nato ang inahan sa atong magtutukod, kamong mahal nga Birhen nga Maria. O ang Katoliko ni adinhi ang kinabuhi nga mohatod kanimo ngadto sa pagkasantos. Kung madunggan na sa malaing tinuhan o ilan ang mapalandungan, makaingon sila nga ang Katoliko mao gyud ang insaktong tinuhan nga mao kini ang makapabalaan kanato. Og diha inanay nga sila makumbinse, og sila gyud mismo ang mo decide. Ang conversion dili kinahanglan nga imong pugson ang tao. Ang conversion dili nimo pwede paliton nga magkatoliko dai ako gi-accuse ba ako nga nagkatoliko kuno ko kay gibayaran ko og 1 million. Ina ko pagkahayahay kung mauna kung tinuod pa na. Nganong ikalima ko namang balhin na karon sa dawis. Kung tinuod pa nagihatagan ko si 1 million, dapat gipundar na ko og balay. Kay mao nang kulang nako as pamilya. Na ako'y panimalay apan wala ako ibalay. Kung tinuod ng 1 million nga gihatag nako, kinsa pong tawhana, unsa pong parokya ang naghatag nako ana. So daghang mga isyu. Pero pasagdo lang na kadi man na tinuod. Ang ato nga kumbinsido ta na kining simbahan mong tinuod nga gitukod ni Kristo ug andam ta nga mo sakripisyo. Ako nahibalo ba ako? Ngawan sa magkatoliko ko, nakahibalo ba ako nga mo under ko og suffering? Nahibalo na ko ana, na-anticipate na nako. Nga pagkatoliko ko, biyaan ako na akong pagkasaksi ni Jehovah nga stable na. Ang Katoliko ba maone? Ang Katoliko wa gyud ta magdani. Na ba day ningon nga pastor magkatoliko ta di 1 million no pagkatoliko. Wa di man na buhat sa Katoliko. Kita ang Katoliko igo ra gyud ta mosulti sa atong tinuhan. Ug ang simbahan gani igo ra pod mo ka salamat na kamo nanguan nimalhin mo. Ang simbahan wa gyud obligasyon sa imong kinabuhi. Ako ang simbahan wa gyud obligasyon nako financially. Di pod ko pwede mangayo ang simbahang Katoliko nga dre tagay ra kog bugas dre kay Katoliko ba ko dre. Di man ta pwede ka ano naman imo mo gunang personal ka pagpili. Kung maunsa ka ikaw mismo ang magsuffer sa imong desisyon. So ako kinahanglan ko mo decide. Nahibalo man ko nga mao nang simbang gitukod ni Kristo ang sakri kang Russell. Asa man day pilion ako? Ang gitukod sa Amerikano o ang tinukod sa Ginoo? Kung sakto gyud ko og panimuot, wa magbayon nga pastor way buot. Naman na sila panimuot. Bright magay sila kaysa ubang Katoliko. Pero na silang grabe na ka-intelektual na sila. Labi na sa pagpangita og kwarta. Grabe na strategy ang malayong tinuhan. Kitang Katoliko mo ratag siping pretty lang ta. Sumoon na nga itong buhaton bro. Kumungutan na kaunsang may strategy, ang ato na gyud evangelization na gyud. Tapos iampo sila nga Lord moabot ang emptiness sa ilang kinabuhi. Nga pangitaong gyud nila ang kauhaw sa kabatuoran. O hinaot nga sa ilang pagkaplag niya ng panaw sa pagpakita sa kamatuoran. Moabot unta sa punto sa ilang kinabuhi nga kabalo sila mo sakripisyo. Kabalo sila mo give up sama sa gihimo ni Kristo. Na si Kristo Dios hari sa mga hari apan misugot siya nga magantos bisan ngadto sa kamatayon sa cross. Kana nga spirituality wa na makabot ron sa ubang mga pastors. O hinaot makaabot sila ana. Ako nakaabot naman ko ana nga puwen nga andam ko mo sakripisyo. Nga nahibalo ko nga magantos ko, pero sige lang. Magantos ko. Total ako man nakaplagan si Kristo. O gagiyang simbahan. Dayon, ang akong pag-decide sa Ginoo ang pagsalig sa panaad ni Kristo. Although nakita na ako nga doon ay pag-antos, pero nahibalo ko nga ang Ginoo once nga mo decide ka in favor niya, di gyud ka pasagdan sa Ginoo. Pero lagi mulatas ka og makasakitan sa imong kinabuhi. Sama sa ako, sadang ni-decide ko 2011 ang pag-give up o pagbiya sa akong tinuuhan nga namatan,
dayon ang akong pagsugod sa kinabuhing Katolikonhon masakit nganuman unwelcome ko sa simbahang Katoliko. Nganong unwelcome ko? Kaysa ako nang giingon, akong giatake ang simbahang Katoliko. Mingon ang mga Katoliko kana si Paul, ispay na. Imposible na nga mahimong Katoliko kay nang daot na ang simbahang Katoliko. So meaning, wala ko'y saktong kadangpan. Gibiyaan ako akong tinuuhan nga namatang, ito ko nang serve sa taas ka panahon. Ang Katoliko nga akong gidangpan, unwelcome nako. Gawas atong pipila. Pipila lang yun ang murag nituon ako. Pero majority, unwelcome. So sa may mahitabo, asa man ko padung? Mo na nag-struggle ko sa usa ka tuig. Mo na nag-apel-apel ko og mining para lang gyud mabuhi. Eh human man ta. Naman tay mga needs bukaon ba sa tulo ka adlaw natay mapanginahanglan. So wa ko'y laing kapaingnan ang pag-apel og mining para mabuhi. So dito sa bukid, dito nako na sinati ang akong gihandom nga mao ni ang mga pag-antos. Tapos ako di naman na bag-o na ano, butang naman ako sa akong isip. Nga once mag-decide ko mag-Katoliko, mo undergugud ko og mga sufferings. Ug mao na ni ang mga pag-antos sa akong kinabuhi. Sumotong giabtan og almost 1 year, nagkasakit ko sa bukid. Di ka na ba dito mo sa bukid, layo sa mga lungsod, dayon magsulod ka sa tunnel, magpasan ka atong bugat nga yuta kay i-process pa na siya. Makasabot sa ako ang nakaagi og mining. Pero kung di mo kakuan, basta more ihatag na ako sa akong kinabuhi. Hantod nga may abot nga nagkasakit ko sa bukid. Og sa akong pag-antos dito sa bukid, naglubog ko sa banig. Ako naagoy ko'y naglagubo nga tinguha. Nga Lord, pag Katoliko na ko Lord, nahibalubaya ka nga aktibo ko sa akong tinuuhan, nagitalikdan. Og nakita ni mo Lord nga honest ang akong pagserbisyo dito. Ikaw gud akong giserbisyohan. Pero nabilong lagi ko sa tinuod nga simbahan. Og Lord, grabe ko ka-active sa Jehovah's Witness. Pero Lord, kung mahimo na akong part sa imong simbahan, kung unsa ka-active ang akong pagpagalagad sa dili nimo tinupod, the more Lord nga akong dublihon ang akong kadasig. Pero saon nako na sa pagtuman sa usa ka simbahan nga welcome ka nako. Unsa niyo pag-serve sa Katoliko nga bisan mo sulod ka sa kapilya, i-reject ka sa majority sa kapilya kay imong atuan. So ang nahitabo sa ako, medyo na distansya ko, murag sayop man akong gitangpad nga relihiyon. Pero di man ko pwede na mo give up. So ang nahitabo sa struggle sa kinabuhi, daw murag wa ko'y klarong kapaingnan sa akong kinabuhi. Ang akong commitment daw dili nako matuman. Porque ang simbahan sa ako nang giingon, wala may obligasyon lagi na mong simbahan. Di man may doon na Katoliko ka, kami na mo provide sa mo manage. Lahi mangon ning ang kami gud unta ang converted pastor, ani gud unta dapat mahitabo. Kami grabe mi nga mo serve sa among pundok. Dapat unta di po kumutul ako di ko mosultan sa mga atong mga hierarchy. Kay murag para man sa akong kaugalingong pabor. Pero ang sakto gyud ta mo ni kami unta nga ma-converted, labi na converted pastors, dapat naauntay program ang simbahan para namo. Nga unsa maka-continue mi sa among ministry. Ang nahitabo manggod maone, ito ako pastor ko, mabungahon ko sa among simbahan. Grabe ko ma-inspired sa akong membro. Pag Katoliko nako, unsa naman ko? Wala kong sibilyan, wala na ko'y poos. Mahimo kang useless ka naman. Di manimo magamit ang imong skills. Kaya ang simbahan nga imong gidangpan, wala may program para nimo. Sa to ba, muhunong ka sa imong pagkapastor.
The based on that, imong pagka-pastor, ma-continue na mo. Mo-ship lang ka ba? Nga dili po, ma-inopel ka. So, nahimo itong 1 year na huwag kayo po sa atong panahon na. Wa man ako matuman ang akong gi-commit sa Ginoo. Pero kinahanglan nako pangitaon kung asa nako magamit o matuman ang akong ma-commitment. Diyon ko nga kining akong pag-apil-apil og di nimo ang kabuton sa Ginoo. Ingon ko, Lord, samtang dito ko naglubog sa akong banig nga gilubgan sa pagkasakit nako. Diyon ko nga, Lord, wa gyud ko kahiba, Lord, kung asa ko padong. Ang ako oragyong nahibaw-an nga doon na kay tuyo sa akong kinabuhi. Doon na kay purpose nganong imo kong gitawag. Apan Lord, wala ko mahibalo asa ko padong. Mao na nga taliwala sa walay kasiguruhan sa akong padulngan. Mi-decide ako nga manghipos sa akong gamit. Kay gusto nako pangitaon ang kabubuton sa Dios sa akong kinabuhi. Nga bisan padili ko dawaton majority sa simbahang Katoliko, at least man lang nga matuman nako ang akong commitment nga mag-serve sa simbahan sa Ginoo, ug wa ko pakyasa sa Ginoo sa akong tinguha. Nganuman niabot man ang panahon nga dunay usa ka pare nga nakadiskubre nako. Ang iyang ngalan si Monsignor Florio Falcon. Usa ka pare nga kanhi na assign sa among lungsod. Pag-decide nako nga, Lord, mo serve ko sa imong simbahan bisan di ko nimo dawaton. Naghimo ko og gitawag chapel to chapel visitation. Mo bisita ko sa mga kapilya. Para lang gyud nga ang akong commitment baga mo serve kay wa man koy lugar lagi. Lahi man lagi tong kamo pastor ka, ibutang ka na mo diri sa among radio ministry. Ana unta ba? Unsa man ka pastor ka, ibutang ka na mo diri mag ikaw ang mohandle sa catechism. Wala may programa si manana. Wala gyud meaning kita ganing mga safety wa man tay wa dili man ta part sa structure sa atong simbahan. Mas maayo pa ang lay ministers o katekista. Kaya ang katekista o lay ministers part sila sa structure. Naagay sila sa, kung sa balay pa, naagay league on sila nga structure. Pero kitang si FD, pwede tagwa, pwede po tagnaa. Pero naaman sa PCP ito nga, duha man yun apologist o catechist. Pero ang implementation, ang na-implement, ang nahimong part, ang katekista ra, wala yun nahimong part ang mga apologist nga supposed to be, mauni ang modepensa pasimbahan. Ang katekista, mo'y motudlo sa catechism. Ang apologist, kitang CFD, ang motudlo sa pagtulunan sa atong simbahan. Ang katekista motudlo sa pagtulunan, ang CFD mo'y motudlo sa pagtulunan, nagitudlo sa katekista. Pero mas the best nga ang katekista at the same time apologist. 20 minutes man sila. Pero kitang CFD, pwede ta nga mahimong part sa structure, pwede po ta dili. Kung di ta dawaton sa pare, di ta mahimong part. Kung dawaton ta, mahimong tang part. Luoy ta kayo. Bisan kita. Dili ta mahimong structure yun. Pwede tang wa sa structure. Labaw nami ng mga converted pastors. Muna bitaw sahay, magpasingit ko sa mga pare, nga dili ka na pwede ba ipaabot ito sa CPCP? Nga ma-open ba niya nga mga pastors, kung na-program, daghan mamalik, magbaha siguro. Kung muina ang CPCP, hala sige ang mga pastors converted, niya ay ministry para ninyo, Kung magkatoliko mo, way problema. Tagaan mong ministry. Kamu ang mag-evangelize. Pero mo undergo og trainings. Nag-schooling po ang mga pastors na mo-ship yun sila sa katoliko yun. Ang lang ito, maayo na magunin sila. Na sila yung mga skills. Gamay na lang yun ang himuon sa pastors. Nga motudlo sila, sumala sa doktrina, nagitudlo sa simbahang katoliko. O kung sa skill sa pagtudlo, na sila anak. Kung himuon na sa katoliko, di na tayo magdebate sa pastor. Ang mga pastor, na-admit sa katoliko, mga tulo sa katoliko.
o ang simbahan ang mabulahan. O ginaot kini nga video, makaabot ni sa mga obispo. Isya ninyo ni ha? Ako, panagsara kumusulti ni, ano man, kumusulti ko ini, murag ipaboran man ako hugulingon. Mo nang bihira kumusulti ni, anong pabor man sa hugulingon. Ako, usahay, ganahan kong mohangin sa uban, aro tabangan ng uban. Usa bro, pwede tabangan to siya. Mahimo na ako na, pero ako ang lisod. Tabangi ko, bro, murag managan ako balay daw kasi imo na mo kagalingon. Pero kung magpakitabang ka para sa uban, murag sayo na para sa imong part. Pero kung ikaw na ang mangitag tabang nimo kay imo naman na murag maikog na ka sa mga Katoliko. Kung mayon ang Katoliko simbahan, sige kamo mga pastor, din mo mag-serve mo. Mao na naka-design nga ministry para ninyo. Si bisan kinsang pastor nga ma-convert naay kasudlan dayon nga ministry. Naman tayo may eskwelahan ng mga sa Katoliko, kana inyong mga anak, ay na mo kabalaka, himo na eskola sa atong Catholic school. Di pwedeng, katong pastor nga, nagbinuhan ng 200,000, nadabalaka ang iyong anak di ka eskwela, pangalitan, magkatoliko to. O saan naman iyang ipa-eskwela sunod bulan nga, o saan sa Katoliko? Soldado ta dire. O mag-eskwela kini atong kaluoy na malani sa Katoliko. Nanay Katoliko bro, na gamay imo kaluoy mo gilimusan naman lang gyud ka. Ako kung mahimo, gusto unta ko nang na ako'y livelihood nga mabuhi ko sa akong kagaling paning kamot. Pero kung himuon ko na ang akong commitment, makapamaka ko sa Ginoo. Kay nanaad ko niya nga Lord, mag-serve ko nimo Lord. Hangtod sa katapusan nga pagpitik sa akong kasing-kasing, mi-decide nako 2014 nga di nako manarbaho. Dili nako ma-apply manarbaho para sa kagalingon. Dili na ko magnegosyo Lord para ko mabuhi, mag-serve ko nimo ug ikaw na Lord ang mo provide sa akong paginahanglan. Since 2014 gihalad nako, gi-offer nako ang kinabuhi sa Ginoo nga bisan asa ko padulong, pero wa pod ko pasagdi sa Ginoo. Wa ko niya pasagdi nga bisan wa ko trabaho nga tarong, wa ko livelihood, pero nabuhi ko nga normal. Ngano man ako trust ko sa Ginoo, nga di ko na pasagdan. Nagserve ko nimo Lord, ayaw ko pasagdi. Kay ikaw man ang great provider. Tanan na kong problema, naa na solusyon na gihatag Ginoo. Kanang wa ko'y lupa, balay man tong gihandom sa nang Lord, makabalay man ta ko Lord. Hasol ba ni sige balhin. Tapos na ako yung mga bata. Ang problema magod pag mubalhin ka, ang imong mga butang matunga magod ang butang balhin sa ilang lugar. Ang among dad na mo ra masanina, na among lutuanan, mabilin ko na ubang mga gamit to. Tapos dugay man ako na makuha. Pwede kita kwarta lagi. O mako'y trabaho. Sag-serve ko sa simbaro. Tapos wa man tayo fix nga sweldo. Sa ako nang giingon ng amo, mura rami gilimusan sa Katoliko. Tungod lang kayo nagsaon, hatag na. Sa ako, mura ko dili ganoon ta ko. Gusto ko mo trabaho, gusto ko galingon ganoon. Pero mo trabaho po ko, di na po ko mag-serve. Nag-struggle man ko na nga part. So nangay kog balay nga Lord, ikalima ko namang balhin Lord. Tapos ako Lord, masugot ra unta ko Lord nga wa ko'y balay. Ikaw gani Lord, makay balay gani. Yung gay ka nga maayo pa mga milo na pa kaunlan ako wa gid ko. Sugot ra ko Lord nga para mapareha gid nimo. Pero naman ko'y asawa Lord og mga bata. Wa pa man sila kaabot sa akong spirituality. Ako gusto bisan mo exit ko sa kalibutan nga balay. Okay ra ko. Kaya naman kay balay ganda sa langit. Pero sa amang ko'y pamilya. Ang akong prayer nga makita akong balay. Pero ang Ginoo gihimo niya, giunhang ko niya giyuta. Na ay taga London nga mibisita sa Pilipinas, giimbitahan ni og panihapon. Siya, Brad Paul, kining pwede ka mo imbitahan na mo og dinner. I-release na po ni Roba para makasabot yun mo sa among kinabuhi. Kami manggod, ang pautana manggod niya, na ito mo sa converted pastors, na ay nagpahipi buong rason. Nganong di gyud na sila mamiya. O mo nang hinungdan ang financial problem. Tao gud ta, nanginahanglan gud ta. Karon, ako na to balik ko no, sa unsang pagang Ginoo, nindot gyud siya ka provider. Sa mo tong prayer nga Lord,
balay ang tawag sa payag lang good Lord kanang naagi mi kanang maisip gyud nimo nga imo ba lahi magud nang papuyong ka ng balaya tapos pahawa na po gamito na lahi magud na murag wa man tayo murag wa tay bahala ang tagpayagra ni para amakan ng basta imo bang maimo bawa na gyud makapahawa nimo ana sakit magud lang ang balay ibaligyan na lakaw na mo dire kay ibaligyan na wala man tayo mahimo di man ako na ato sumon akong pagampo nga Lord makabatunog balay sumoto nga na taga London gi panihapon me tapos tapos si Padre Darwin gitagahan og 900 square meters tapos ingon to taga London nga but pula sa man ka nagpuyo inako na ako bro sa Panglao pero karong sunod buwan gamito naman tong tindahan nga portion nga among gipuy-an mihangyo na pod ko sa among presidente sa IPD nga mupuyo na po ko sa iyang balay kada may bakante sa balay nawa pa na poy presidente na mo sa kanang si IPD sa Tagbilaran nga mihangyo na ko nga mupuyo na ko bisan tulo ka tuig lang sa Panglao usa ko ka tuig 4 ka bulan na bakante pa man tong iyang tindahan so dito sa amin magpuyo so naingon ang ko nga asa di ka nagpuyo nagpuyo like ko sa Panglao pero sunod buwan bahin na po ko sa Dawis siya nga naman Brad Paul so palagi ko balhin ikalima ko na din nga balhin saya nga Brad Paul no kung nahibalo pa ko nga waday kay balay katong gihatan na ako kang padre kuhaan ako tong 100 square meters para nakay katarukan ba og payag nako sige lang bro imo naman ang nahatag ayaw na ko balak kailangan man po og gihatag nito sa kuhaan nimo di po ko masugot ana ato imong gihatag na ko dito karon pag pangulit na namo naingon siya gitaw pa so bro na ako'y napalit nga lote duha na siya ka lots pero ang problema Brad Paul kay nawa naman ang resibo amo nang gi-claim sa kuan kay panagsama magi mo ulit lagi sa Pilipinas nawan ta ilang gi-claim suwa naman ni makit ang resibo so gidinay sila sa ISO atong nagkuan og lote gipakitaan sila proof of payment asa may inyo nakapalit mo siya nakapalit man gid sila so kung nakapalit mo ang pagbayad bangko man so dapat tanawa dito sa history sa bangko nakahatag ba mo dito so pwede malisura ang process ana moto nga hopeless na sila ang sila Brad Paul na ako napalit nga lote nahibalo gyud ang Ginoo nga nakapalit gyud me pero ang problema wa na may pakita nga ebidensya nga nakapalit me pero kung makit-an lang itong resibo pwede may mo claim nga nakapalit me pero sa man wa na mga resibo kaya nagpasugo naman to siya mag-inampo ay ta Brad Paul kung makit-an tong lote ihatag na kong usa sa imo kay isa ra man akong anak nahibong bitaw siya kanang duha yang ipalit nahibong gyud siya na nga isa ra may anak niya dito na makatonto nasabtan yang kanang naduhang lote nga ipalit so ulit na sila sa London nagpray kay part sa atong prayer part pula to iyang mga pagampo so ang nahitabo pagkatulo ka bulan nahibulong ko na itawag sa akong gitubag sa Brad Paul praise the Lord nakita naman tong lote ang resibo wa pangitaan na mispis lang nakitaan kasi ingon siya Brad Paul nakapromise sa bako nimo nga ako ihatag tong isa ako gyung tumanon akong panaad nimo ihatag na akong usa ka lote ako pagyod ang magpa-title sa imong pangalan palakpakan natong Ginoo nahibalo mo maigsuon buntag siyang mitawag sa ako ngayang ihatag ang 105 square meters nga lupa siya nagpa-title pagkahapon si Bishop nagpahibalo among obispo isa Brad Paul na ay programa nako nga balay sa gugma himuon ta kang usa sa mga benepisyaryo inako salamat kay Bishop palakpak atong Ginoo ang akong nasabtan sa panghitabo natong adlaw same day morning miabot ang lupa pagkahapon naapoy balay nga gi-provide ang ako yung pagtuo nga si Bishop o kato naghata sa uglote
amigo og nag-communicate. Mao gyud akong nasabtan. So gitawagan ako to nagdudit salamat kay bro no nga kay nang buntag nitawag ka nga naayuta. Karon si Bishop ni hatag pod og balay. Sumayo bro kay nakasabot mo ni Bishop. Isa Brad Paul. Never gyud mi nga amigo ni Bishop. Wa gani bisukad pa nakita ni Bishop. Basta ang iyang balhibo ng limbawt, ako bubuhay ng limbawt. Grabe ang Ginoo. Nga naman, ang akong prayer, dito na ako na-realize nga akong sip, na pagkulang sa akong prayers. Nga naman, ang ako magod pag-ampo, balay manggod. Lord, tagay kong balay, Lord. Ingon ang Ginoo, di gyud ta ka bro, di gyud ta katagaan Paul og balay, kayo man kayota. Kung tagaan tag balay wa kayota, useless akong regalo nimo. Ang imong gipangayo balay, dili lang balay ang ihatag nako kanimo, ihatag nako sa imo una ang yuta para naay katarukan sa imong balay. Ingon ana ang grasya sa Ginoo. Kung tinuod imong pagserbisyo og 100% gisalig nimo sa Ginoo ang imong tanan nga paginahanglan, dili pod ang Ginoo, dili pod kapayahan sa Ginoo. Nagserbo ka niya. Di ka ni Ate Manon. Mo nang always since 2014 sa tanan nako nga mga problema, di gyud ko mag-uol. Ngano man naamang ko'y Ginoo nga provider. Ug wala gyud ko pakyasa sa Ginoo. Iyang gipadagayday ang iyang naghingapin, dili man tuod nga grabe ka bungga, pero para kanako igo na nga makapalipay nako nga ang Ginoo nga akong gialagaran nagatiman gyud sa akong paginahanglan. Dayon ikatulo ko naman ning balik sa kuano. Ikatulo ko man ning balik dito sa Jinsan. Kato ikaduha na kong balik sa Jinsan. Muanha man ko anang Divine Mercy Shrine. Tapos pag-adto nako dito sa Holy Land, ang isa sa nindot ako nagasa nga indulhensya sa Ginoo, kaya nga akong YouTube channel, pag uli nako nagsugod nako og dawat kada bulan. Tapos kanang pato nako sa Holy Land, grabe na nga milagro sa Ginoo. Ngano man 2 weeks na lang gud na. Yung sa Brad Paul, muban ka. 2 na lang ka semana. Wa makoy kwarta dre. Kinalam ako 160,000. O saan man ako mag-provide anang hasa makuha na kwarta o mo ko'y trabaho. Grabe ang Ginoo ba? Pero pag ingon ako nga, Lord, muadto ko Lord sa Holy Land, Lord. Grabe gyud pa daw paghandoy Lord kay kining Bible kung magbasa ang Bible makita na mga part dito sa mga Holy Land bitaw. Tapos gusto na ako nga makaabot ko sa akong nabasahan. Kaya mo gyud nang nakaabot ka sa imong nabasa lang reading imo actual gyud ba? Tapos ako wa gyud capacity nga makaadto ang lugar. Pero nahibalo mo pag ingon nako nga moadto ko, ang Ginoo na ay nagpadaa kanako nga niya adto dito. Tapos yung ko Lord, kini pagkatulog ko lang Lord, mangayo ko Lord nga kanang namay sa pilgrimage, namay indulgence nga moadto kanay ihatag sa Ginoo. Tubagon ko imong pagampo. Nako Lord, kini akong YouTube Lord 3 years naman ni Lord, wa mo gid income. Tapos grabe ho gasto, hindi mo ko balo mag-edit-edit. Pag ato na huli na Abril, pagka Mayo, nag-start na ko og dawat sa akong monthly sa YouTube. Dayon niingon ko, Lord, kanang gusto na ako nga meaningful ang kining sa akong YouTube channel ba. Nga na ako'y property nga ma-invest in Moto pato na ako sa shrine na may nitambong sa among seminar nga nitibo ni si Brad Paul. Kining palita kung luto ba po na sa tapat sa Divine Mercy. Nakuha mo ko'y kwarta bro. 600 square meters. Siya datatahil lang Brad Paul. Sa akong kaluoy sa nitibo o sa akong paghandom ng akong monthly sa YouTube na agoy kapundaran. Niyan ko nga bro, wa ko'y kwarta gyud bro. Pero kung musugot ka nga datatahan, siya datatahil ra Brad Paul be. Isa pila man po na data. Sa ikaw ra gud paigo. Nag umusugot ka nga 10,000 ang data kada buwan. Sasagot man siya.
mo tong kadtong Disyembre na impas nako ang 600 square meters. Naa na ko'y luna nga lote sa Jinsan na papad po sa Divine Mercy. Kung basin makapayag ko diha, pwede akong pwede mo halaw-law na po sa Digos. So, again, akong salot kay hapit naman ang misa, no? Ha? Okay. So, may si Father, atong i-welcome si Father Dre. Sorry kayo na Dre, kana ko na-recognize kayo. Doon po kayo kisa to nga pare. So, mao na siya. Nga ang Ginoo, kita nga mag-serve niya, dili gyud ta manghinayang. Serve lang sa Ginoo. So, akong commitment, mo serve ko niya hangtod sa katapusan nga pagpitik sa akong kasing-kasing. Og I hope, kini nga commitment, ako ning kapabarugan hangtod sa katapusan sa akong kinabuhi sa kalibutan. So mo ning pag mag-ministry ko, meaningful kaayo. Treat na ko nga ang matagyugto sa akong pag-serve sa katawan sa Ginoo, mahimuon ta kining makahuluganon o makapupo mo o inspirasyon sa atong pagpadayon sa kinabuhi nga Katolikonhon. So mora to ako pangutan tubag no. Taas pero nahibalo ka nga naay rason kung nganong ang mga pastors naglisod karon sila bisan nahibalo na sila nga simbahan tinuod pero naay nagpahipi nga rason nga di dayon sila kabuylo og balhin. Iampo lang nato sa Rosary pag nipuyo ko sa Cebu natong 2014 mako nipuyo. Giimbitar ko sa company sa Bohol. Dayon dito ko gipatulog sa iyang balay. Ako sa iyang balay na opisina sa iyang negosyo. Ang tanang trabahante sa di pa moadto sa field magrosaryo. So dito sa mong rosaryo, ni-apil may rosaryo. Okay. Apil ba siya mo trabahante katong akong katagan po og lecture. Panahon sa rosaryo, miingon ang leader. Kining misteryo sa Santos nga Rosaryo ato ning ihalad sa mga pastors, mga ministro, mga evangelist nga ma-convert na sila sa simbahang Katoliko. So dito ko nakiingon naad mga Katoliko nagampo. Mo nang during sa akong conversion nahibulong ba ako? Nganong ako sa una grabe ko mga atake sa Katoliko. Tapos nahimo kong Katoliko. Nahimo ng misteryosong kinabuhi. Naagi Ginoo gyud naglihok. Naama din ang ampo ka Katoliko. Inako maudi ay ning naay mga pastors nga mamalhin. Kay naama din Katoliko nga nagampo. Mao na nga kung katong kampanya gidungog ang iyang prayers, sugod karon panahon sa atong rosary ipart na nato ang conversion sa malaing tinuhan. Iampo nato nga moabot sa spirituality nga ang mga pastors mo decide nga kabalo silang mo give up sa ilang kinabuhi, nga kabalo sila nga mo antos aron mo lead kini sa nindot na conversion sa ilang kinabuhi sa simbahan na Katoliko. Ayaw ko din niya kalimtihay ampo ang mga pastors nga coming pa sa atong simbahan. Kay matuman gyud ang damgo o pangandoy ni Kristo, Father may dibiwan. Tubagon gyud ni Kristo kung hiniusatang magampo og mga liya ni ana. Palakpakan to Ginoo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.